Nagsalita ang isang demonyong unggoy sa lahat ng kanyang mga kasama na mga demonyo. Saad pa niya sa kanilang lahat na maraming mga tao na daw at mga kasamahan nila ang namatay sa kamay ni Chu Ziyu. At ngayon nandito na siya sa mataas na lugar, hindi na sila makapaghiganti sa kanya. Kung kaya ang kanila na lang magagawa ngayon ay kumilos laban sa Holy Daughter na nanggaling sa Taisu Holy Ground, ang nilalang pala na ito ay si Ape People Momo. At sinabi din niya na mayroong halong pagnanasa sa Holy Daughter na kapag kanila na daw siyang makita kanila daw siyang babalatan ng paunti-unti, at kanila daw ibibigay sa Taisu Holy Sun ang kanyang bangkay bilang isang regalo, at naniniwala daw siya na ito daw ay exciting na palabas. Sabay sinisigaw ng mga demonyo sa harapan ni Aikun na kanila daw papatayin ang Holy Daughter sa pangunguna ng unggoy na demonyo na si Momo. Natatawa naman si Aikun na kanyang pinapakinggan ang kanyang mga kauri na mga demonyo dahil sila daw ay isang grupo na mga tanga. Titingnan daw niya sila kung papaano sila mamamatay mamaya. At pinakita sa eksena sa loob ng lihim na kaharian ang isang mabato na mataas na bundok, at makikita din dito ang Yaoguang Holy Sun na kanyang pinag-aralan ang kanyang teknik, at habang siya ay nag-aaral ng kanyang teknik ay kanya na lang nasabi na kung ano daw ba itong pambihira na teknik na ito. Dahil kaya daw nitong pagbigkisan ng bundok at ang mga ilog, ito daw ay kahintulad sa isang phenomena na sanhi ng espesyal na physics. At natatawa na lang ito dahil ang teknik daw na ito ay kaya lang ng iilang eksperto, ang paggawa daw ng teknik na ito ay ginaya sa isang phenomena, at kapag kanya daw matagumpay na matutunan itong teknik kaya na daw niyang labanan ang kahit sino, at kanya daw gagamitin itong teknik na ito laban kay Chu Ziyu. At kapag kanya na daw matatalo si Chu Ziyu natitiyak niya na si Miss Feng Yao ay magiging sa kanya dahil siya na daw mismo ang kusang lalapit sa kanya. Natigil naman ang pag-iisip ng walang kabuluhan ng Yaoguang Holy Sun dahil mayroon siyang nararamdaman na presensya ng mga demonyo sa hindi lang kalayuan sa kanya. Nagsaad naman si Aikun kay Momo na ang tao daw na nasa kanilang unahan ngayon ay ang Yaoguang Holy Sun, kanya daw ba itong pupuntahan upang labanan? Sa isip-isip naman ni Momo habang nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin sa Yaoguang Holy Sun, na itong Yaoguang Holy Sun daw ay kanya nang narinig, at huli na daw para umalis pa siya upang magdala ng iba pang mga kasama upang harapin niya siya. Ngayon daw uunahin daw niyang patayin itong Yaoguang Holy Sun. At nag-utos na nga si Momo sa kanyang mga kasama na mga demonyo na maghanda daw sila ng formation, nagulat naman ang Yaoguang Holy Sun dahil bakit daw siya inatake nitong mga demonyo. At sa ilang sandali makikita na sabay-sabay na umatake ang demonyo sa Yaoguang Holy Sun, habang hindi naman natakot ang Yaoguang Holy Sun at kanya din sinabayan ang mga demonyo na papasugod sa kanya. Samantala sa kabilang bundok naman makikita si Chu Ziyu at si Miss Feng Yao na kanila lang tinitingnan na nakikipaglaban ang Yaoguang Holy Sun sa mga maraming bilang ng mga demonyo. Sinabi ni Chu Ziyu kay Miss Feng Yao na nakita na daw niya ang plate technique ngunit ito daw ay pinapalibutan ng mga halimaw. Tumugon naman kay Chu Ziyu si Miss Feng Yao na ang Yaoguang Holy Sun daw ay hindi niya ito inaasahan na kanyang kahaharapin itong kanilang mga plano sa kanya. Ngunit itong mga halimaw daw na pumapalibot sa kanya ay hindi siya kayang patayin. Sinabi naman ni Chu Ziyu kay Miss Feng na hindi naman daw niya iniisip na kayang patayin itong mga halimaw ang Yaoguang Holy Sun. Ang kanya lang naman daw binabalak ay dapat masangkot siya sa gulo, at magalit sa kanya ang mga demonyo upang hilahin siya pababa. Agad naman hinawakan ni Miss Feng Yao si Chu Ziyu dahil sa kasalukuyan daw na lakas ni Chu Ziyu ay kaya niya siyang patayin kapag kanya itong nilabanan, bakit hindi na lang daw kaya na siya na lang ang pumatay nito. Agad naman tinapat ni Chu Ziyu ang puwet ni Miss Feng Yao dahil sila daw na mga babae ay hindi nila siya maiintindihan. Nagulat naman si Miss Feng Yao sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu at kanya na lang itong tinitingnan, at tinanong din ni Miss Feng Yao kay Chu Ziyu na kung nag-alala daw ba ito na kapag kanya siyang papatayin dito ay baka mag-iba ang tingin sa kanya ng maraming tao, kung kaya hindi niya ito papatayin. Nagulat naman si Miss Feng Yao dahil sinabi sa kanya ni Chu Ziyu na kung sa tingin daw ba niya na sa ganoon lang na paraan ay natatakot na siya. Samantala makikita naman ang Yaoguang Holy Sun na masyadong nahihirapan sa pakikipaglaban sa mga maraming bilang ng mga demonyo, at kanya na lang nasabi na masyado daw marami itong mga demonyo hindi daw siya pwede na magtagal sa lugar na ito. At sa ilang sandali agad naman tumalon si Chu Ziyu upang kanyang lapitan ang mga demonyo dahil sa oras daw na ito ay kanya ng pagkakataon. Sinabi din niya kay Miss Feng Yao na hindi na daw niya kailangan na sumunod pa sa kanya.
Sumagot naman sa kanya si Miss Feng Yao na kung ganoon kanya na lang siyang hihintayin dito sa kanyang kinaroroonan ngayon, at huwag din daw niyang kalimutan na mag-ingat. At nang nasa harapan na si Chu Ziyu sa mga halimaw ay kanya silang sinabihan na kanya daw silang narinig kanina na naglalabas sila ng hinain sa mga tao at gusto nilang maghihiganti sa mga tao na mga cultivator dahil siya daw ay marami ng napatay na kanilang kauri. Agad naman tumakbo si Ai Kun papunta sa kinatatayuan ng ating bida dahil nandito na daw ang kanyang Panginoon. Ang mga demonyo naman na si Momo ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita, sabay kanyang sinigawan si Ai Kun na kung ano daw ba ang kanyang tinawag kay Chu Ziyu, pinagtaksilan daw niya sila, walang hiya daw ang manok na ito. Sabay kanyang inutusan ang kanyang mga kasama na mga demonyo na tumakbo na daw sila, habang si Chu Ziyu naman ay kanya lang silang tinitingnan. At sa ilang sandali makikita ang mga maraming bilang na mga demonyo na pawis na nagsitakbuhan upang makatakas sa kamay ni Chu Ziyu. Naging seryoso naman ang mukha ni Chu Ziyu na mayroong ipinalabas na itim na bilog na kristal, saad pa niya sa kanila na tumakbo lang daw sila dahil masyado na daw silang huli para makatakas sa kanya. At makikita na nga ang mga maraming demonyo na nilamon na sila ng pulang aura galing sa bilog na kristal. At napapasigaw na lang sila na kanilang sinabihan si Chu Ziyu na si Chu Ziyu daw ay mas malala pa sa isang demonyo, dahil wala daw itong awa. Tuwang-tuwa naman si Chu Ziyu habang kanyang hinigup ang mga aura ng mga demonyo, dahil ito daw ang mga nangyari ngayon ay masyadong kahanga-hanga. Matapos mahigup ni Chu Ziyu ang mga aura ng mga demonyo napatingin naman siya sa kanyang unahan dahil mayroon pang isang babae na demonyo na nakaligtas sa kanyang paglamon sa maraming bilang na mga demonyo. Habang ang Demon Fox naman na babae ay takot na takot sa ginawa ni Chu Ziyu sa kanyang mga kasamahan na mga demon, at batid niya na kahit ano pa ang kanyang gawin ay hindi na siya makakatakas sa kamay ni Chu Ziyu. Nagsaad naman sa kanya si Chu Ziyu habang kanya itong binabalutan ang kanyang pulang aura sa buong paligid, na ang kanya daw talento ay hindi na masama at parang mayroon daw siyang kaunting bloodline ng Nine-Tailed Sky Fox, siya daw ay kanyang magagamit, kung kaya bibigyan daw niya siya ngayon ng bagong kapanganakan. At sa ilang sandali napasigaw ang Demon Fox na hindi makagalaw dahil ang kanyang buong katawan ay nakatali na ng pulang aura ng ating bida. At lumipas ang ilang minuto habang hinihintay ni Chu Ziyu na matapos ang pagsilang muli ng Demon Fox ay kanya na lang nasabi na sa tingin daw niya itong babae na ito ay direct disciple ni Tu Shanyu na isang uri ng Fox Demon, at nalaman din niya na si Tu Shanyu ay ang kapatid na babae ng Lord of Thousand Faces. Napapaisip na lang si Chu Ziyu sa Lord of Thousand Faces at ang kapatid nito, dahil hindi daw niya inaasahan na mayroon siyang makatagpo dito na mayroong kaugnayan sa kanilang dalawa. Ito daw ba ay nagkataon lang. Sa ilang sandali natapos na nga na muling isinilang ang Demon Fox at dahan-dahan na naglalaho ang mga pulang aura na bumabalot sa kanya kanina, at si Chu Ziyu naman ay masaya habang kanyang tinitingnan ang kanyang bagong tagasunod na demon. Tuwang-tuwa naman ang Demon Fox sa kanyang bagong nararamdaman sa kanyang katawan ngayon, dahil ang kanya daw nine-tail body ngayon ay malinaw na umangat at naging mas malakas pa, ito daw ay kahanga-hanga. Sabay lumuhad dito sa harapan ng ating bida, dahil siya daw na si Tu Shan Qingzu ay karapat-dapat na magbigay ng paggalang sa kanyang Panginoon. Nakangiti naman na itinuro ni Chu Ziyu ang noo nito dahil ang kanya daw bloodline ay mahusay na gumana ang pagbabago. Ang kanya daw Nine-Tailed Sky Fox bloodline ay ganap na nag-awakened, sabi naman ni Shan Qingzu kay Chu Ziyu na nagpapasalamat daw siya sa kanyang Panginoon dahil sa kanyang pagbigay sa kanya ng bagong kapanganakan, sa tingin daw niya kanya pang malalagpasan ang kanyang master sa hinaharap kung patuloy siyang magsisilbi sa kanyang Panginoon. Sinabi naman ni Chu Ziyu sa kanya na hindi daw siya pwede na sumunod sa kanya, ang kailangan lang daw niya ay kanyang tipunin ang bilang ng mga demonyo. Umaasa daw siya na kaya niya ang kanyang gawain. Agad naman sumang-ayon si Tu Shan Qingzu sa mga utos sa kanya ng ating bida sabay kanyang nilagyan ng sugat ang kanyang isang kamay, at sinabi din niya sa ating bida na kung babalik daw siya sa kanyang mga kasama nang wala man lang sugat magdudulot daw ito ng hinala sa kanila. Sinabi naman sa kanya ni Chu Ziyu na gawin daw niya ang kanyang trabaho at makakatanggap siya ng pangalawang pagbabago kung magagawa niya ang kanyang trabaho ng tama. Kung kaya umalis na daw ito at magtago daw ito kapag siya ay kanyang tatawagan, agad naman sumang-ayon si Tu Shan Qingzu sa tugon sa kanya ng ating bida. Matapos makaalis si Tu Shan, agad naman tiningnan ni Chu Ziyu ang teknik na naiwan ng Yao Guang Holy Sun, sabay kanya itong inabsorb upang ganap na itong mapasa kanya.
Matapos ma-absorb ni Chu Ziyu ang teknik ay kanya na lang nasabi na sa ngayon daw kailangan na niyang bumalik kung nasaan si Miss Feng Yao. At lumipas ang ilang sandali makikita sila Chu Ziyu at si Miss Feng Yao na papunta sa isang malaking monumento na bato. Habang nakatingin silang dalawa sa malaking bato nag-notify naman ang system at kanyang binabati silang dalawa. Dahil kanila daw naabot ang pangatlong level na ang Wangchuan River, at dinagdag pa nito na wasakin daw nila ang bato na monumento upang makapasok sila sa Wangchuan River, at nagbabala din ito na mag-ingat daw sila kapag kanila nang mawasak ang bato dahil mawawala ang pagsupil sa lihim na kaharian, at pati na rin daw ang level na kahirapan ay sabay din na mawawala. At kung sino man daw ang unang tumawid sa ilog ay makakatanggap ng ultimate reward. Sinabi naman ni Miss Feng Yao sa system na ibig daw bang sabihin ito matapos nilang sirain ang bato na monumento, ang mga tao daw ba sa labas ng lihim na kaharian ay pwede nang makapasok dito sa loob at ang kanila daw cultivation ay pipigilan. Sumagot naman kay Miss Feng Yao ang system na syempre, dahil walang libre dito at ang hindi lumahok sa mga nakaraan na level ay makakatanggap ng matinding hirap pagdating nila sa Wangchuan River. Matapos magpaliwanag ang system nagtanong naman si Miss Feng Yao kay Chu Ziyu na kung ano daw ba ang kanyang sa tingin dito. Sinabi naman ni Chu Ziyu kay Miss Feng Yao na kung sa tingin daw ba niya na itong monumento na bato ay madali lang nilang masira. Ayon naman ni Miss Feng Yao habang kanyang tinitingnan ang malaking bato na itong bato daw na ito ay mukhang pangkaraniwan, ngunit pambihira. Nagsalita naman si Chu Ziyu kay Miss Feng Yao na ang unang level daw na ang Void Tree ay patungkol sa pakikipaglaban at ang pangalawang level ay sinusuri ang kanilang katalinuhan, kung kaya itong pangatlong level ay pinaghalo na katalinuhan at ang lakas sa pakikipaglaban. Sabay naghahanda si Chu Ziyu ng killing intent upang kanyang subukan na atakihin ang malaking monumento na bato. Saad pa niya kay Miss Feng Yao na tingnan daw niya kung ano ang kanyang gawin nitong malaking monumento na bato. Sa ilang sandali binigyan na nga ni Chu Ziyu ang malaking monumento na bato ng kanyang malakas na suntok upang ganap na itong masira. Ngunit laking gulat nilang dalawa ni Miss Feng Yao dahil wala man lang kakaunting bitak ang bato sa ginawang malakas na atake ni Chu Ziyu. Nasabi na lang ni Miss Feng Yao habang hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa monumento na bato na paano daw kaya nila itong magawang masira. Si Chu Ziyu naman ay nakapikit lang ang kanyang dalawang mata, upang kanyang pasukin gamit ang kanyang kaluluwa itong kaloob-looban nitong monumento na bato. At nang nakapasok na ang kamalayan ni Chu Ziyu sa loob ng monumento na bato makikita siya na nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. At nang pagmulat ng kanyang dalawang mata laking gulat niya dahil nakita niya sa loob ang mga maraming tao na kanyang mga nakilala at maging ang tatlong babae na kanyang minahal sa kanyang buong buhay. Sinabi naman ni Meng Dai kay Chu Ziyu na huwag daw niya siyang iwanan. At nagsaad naman kay Chu Ziyu si Liu Hongyi na kung pupunta daw siya doon kailangan daw niya siyang hanapin. Samantalang galit naman na sinabihan ni Princess Zubiyu si Chu Ziyu na siya daw ay isang demonyo. At wala nang magawa si Chu Ziyu kung hindi kanya na lang ipinikit muli ang kanyang mga mata dahil batid niya na nahulog siya sa ilusyon ng monumento ng malaking bato. Sa ilang sandali makikita na bumalik na ang kamalayan ni Chu Ziyu sa kanyang totoong katawan. Nagtanong naman sa kanya si Miss Feng Yao na ang kanya daw bang ginamit na teknik kanina ay ang secret technique. Sinabi naman sa kanya ni Chu Ziyu na tawagin na lang daw nila ito na ang Wangchuan Finger, na ang consciousness secret technique, ito daw ay masyadong makapangyarihan dahil kaya nitong gumawa ng mga ilusyon upang guluhin ang kanilang kaisipan at kung hindi daw sila mag-iingat sila daw ay makukulong sa ilusyon. At sinabi din niya na ang pagsira nitong monumento na bato ay hindi pa niya alam. At matatawag daw niya itong Three-Leaf Stone na mas tumpak, upang matagumpay nilang masira itong Three-Leaf Stone Monument, kinakailangan daw nilang pag-aralan ang Wangchuan Finger, at kinakailangan din nila itong pagkadalubhasaan. Tinanong naman ni Miss Feng Yao si Chu Ziyu na kung wala na daw bang ibang paraan para kanilang masira itong monumento na bato. Sumagot naman si Chu Ziyu habang napabuntong hininga na wala na daw silang ibang paraan maliban kung dumating dito ang isang emperor. Sabi naman sa kanya ni Miss Feng Yao na masyado daw itong mahirap. Sabay nagsaad siya kay Chu Ziyu na kanya daw siyang protektahan habang kanya pa itong pinag-aralan, sumang-ayon naman si Chu Ziyu sa alok sa kanya ni Miss Feng Yao. Sa ilang sandali makikita si Chu Ziyu na seryoso niyang pinag-aralan ang monumento na bato, at si Miss Feng Yao naman sa kanyang likod ay gumawa ng formation upang kanyang maprotektahan si Chu Ziyu habang abala pa ito sa pag-aaral ng Wangchuan Finger.
Nagsalita naman si Chu Ziyu sa kanyang system na tulungan daw niya siya upang pag-aralan itong Wang Chuan Finger. Agad naman sumang-ayon ang system sa kahilingan sa kanya ni Chu Ziyu, ngunit sa kanya daw pagtulong kinakailangan kanyang bawasan ang kanyang breakthrough points. At dinagdag pa ng system na nagsimula na daw siyang intindihin ang Wang Chuan Finger, at lumipas ang ilang oras hindi pa natapos si Chu Ziyu na pag-aralan ang Wang Chuan Finger at makikita din sa kanyang likod na dumating na ang grupo ng Yaoguang Holy Sun. Hindi naman makapaniwala ang Yaoguang Holy Sun dahil si Chu Ziyu daw ay kanya nang sinimulan ang pag-aaral sa Wang Chuan Finger, sinabi naman sa kanya ng kanyang isang kasama na bilisan na daw nila upang hindi sila maunahan ni Chu Ziyu. At nang matapos na si Chu Ziyu sa pag-aaral, agad naman nagtanong sa kanya si Miss Feng Yao na kumusta na daw ang kanyang pag-unlad, kampante na daw ba ito na makapasa dito sa pangatlong level. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu habang nakangiti na syempre kampante siya na makapasa dito sa pangatlong level. Hindi naman makapaniwala nang narinig ng babae na nanggaling sa Wanyao Valley ang pinag-usapan ni Chu Ziyu at ni Miss Feng Yao. Dahil hindi daw ito maaring kanila nang napagkadalubhasaan ang Wang Chuan Finger, sinabi naman ni Ming Yaozi habang naiinis na imposible daw na nagawa niyang napag-aralan sa ganoon lang kabilis, dahil kahit siya kinakailangan ng kalahating taon upang ganap niya itong ma-master, hindi daw totoo na kanya nang nagawang na-master ang Wang Chuan Finger sa ganoon lang kaikling oras. Sa labas naman ng lihim na kaharian makikita dito ang kalangitan na binabalutan ng malalakas na kidlat. Samantalang si Meng Dai naman ay seryoso niyang tinitingnan sila Chu Ziyu sa loob ng lihim na kaharian. At sa kanya namang likod ay naririnig niya ang pinag-usapan ng ibang mga cultivator na kung sino daw ba sa kanila sa loob ng lihim na kaharian ang unang makasira sa Stone Monument. Sinabi naman ng isa na sa tingin daw niya ang makakasira sa monument ay si Min Yaozi, dahil si Chu Ziyu daw ay nakabase lang sa kanyang tinataglay na Primordial Sacred Constitution. Sinabi naman ng iba pa na pati din daw ang Emperor na si Wang Shan ay nanunood din kung sino ang unang makasira sa Stone Monument. Kapag natapos na daw ang pagsira sa Stone Monument, natitiyak daw nila na personal na silang pumunta sa lihim na kaharian. Masyado namang nag-alala si Meng Dai kay Chu Ziyu nang kanyang narinig na ang Emperor ng mga demonyo ay personal na pupunta sa loob ng lihim na kaharian. Natitiyak daw niya na kapag mangyari ang kaganapan na yon ay mapapatay si Chu Ziyu sa tatlong Wang Shan elites. Ito daw ay napakalaking gulo. Ano daw ba ang kanyang pwede na gawin para kanyang matulungan si Chu Ziyu? Samantala dako naman tayo sa Taiso Embassy, makikita dito na ginagabayan ni Lu Qingzu si Qing Yi sa kanyang pagsasanay. Natuwa naman si Lu Qingzu sa ipinakitang improvement ni Qing Yi sa kanyang pagsasanay dahil hindi na daw masama ang kanyang pinakita, at maaari na daw itong mag-breakthrough patungo sa Divine Bridge Stage. Tuwang-tuwa naman si Qing Yi sa sinabi sa kanya ni Lu Qingzu sa kanyang mabilis na improvement. At sinabi din ni Lu Qingzu kay Qing Yi na ipagpatuloy lang daw niya ang kanyang pagsasanay dahil mayroon pa siyang pupuntahan at babalikan na lang niya siya. At lumipas ang ilang oras sa Taisu Holy Ground Mountain, makikita dito na pinuntahan ni Lu Qingzu si Tai Suzi upang personal niya itong kakausapin. Agad naman nagsalita si Tai Suzi kay Lu Qingzu na siya daw ay si Tai Suzi ay personal na nagbigay ng paggalang sa kanya. Hindi naman nagsalita si Lu Qingzu sa tugon sa kanya ni Tai Suzi bagkus nakangiti lang ito sa kanyang harapan, at sinabi naman ni Tai Suzi kay Lu Qingzu habang nakangiti na ang kanya daw cultivation ay hindi niya matukoy dahil masyado daw itong malalim. Sinabi naman ni Lu Qingzu kay Tai Suzi na kanya daw narinig na siya ay masyadong nasugatan dahil kanyang hinarang ang kanyang sarili sa pagharap ni Chu Ziyu sa Thunder Trial, at dinagdag din niya na ang talento daw ni Tai Suzi ay kahanga-hanga, nararapat lang daw ang kanyang pagkamit sa Emperor level, at tinanong din niya kay Tai Suzi na kung sulit daw ba ang kanyang pagbuwis ng kanyang buhay para lamang sa isang Sacred Primordial Constitution. Sumagot naman sa kanya si Tai Suzi habang nakangiti na wala daw siyang pinagsisihan sa kanyang pagligtas para sa isang Primordial Sacred Constitution. Ayon naman ni Lu Qingyu kay Tai Suzi na sa tingin daw niya kaya rin ni Tai Suzi na silipin ang tadhana katulad niya. Sabay hinagis ni Lu Qingzu ang kanyang hawak-hawak na tasa kay Tai Suzi ng napakalakas. Nagulat naman si Tai Suzi sa ginawang paghagis ng tasa sa kanya ni Lu Qingzu at agad niya itong nasalo. Sa isip-isip naman ni Tai Suzi habang kanyang tinitingnan si Lu Qingzu na masyado daw siyang malakas, siya daw ba ay isang pseudo-emperor? Kung ang isang tulad niya ay naglunsad ng lihim na pag-atake walang sino man sa kanila ang makakapag-react sa kanyang atake, bakit daw siya pumunta dito upang makipagkita sa kanya?
Sinabi naman ni Lu Qingzu kay Tai Suzi na si Chu Ziyu daw ay tumungo sa Huang Mountain at sa ngayon kanyang kinahaharap ang mga maraming bilang na mga demonyo. Nagulat naman si Tai Suzi sa kanyang nalaman dahil ito daw ay masyadong mapanganib. Bakit hindi daw niya pinigilan si Chu Ziyu? Ayon naman ni Lu Qingzu na yung bata daw na yun ay medyo kasuklam-suklam ang kanyang pag-iisip, pero huwag daw itong mag-alala dahil susubukan daw niyang bawasan ang kanyang kinahaharap na panganib. Sinabi naman ni Tai Suzi sa kanya na hayaan daw niya siya na kanya siyang gambalahin dahil pinapakiusap niya sa kanya na sana kanyang protektahan si Chu Ziyu.